ito guys, ito yung nakita magandang energy dito is magkakaroon na ulit ng movement, no? Parang bagong yugto ito guys yung nakikita natin sa kaperahan nyo, parang bagong yugto, bagong chapter sa kabuhayan nyo, mga kapiksi, kasi nga yung iba sa inyo parang makabawas-bawas na kayo ng mga utang, mga hinagpis nyo, ganyan, and bagong yugto ito, bagong chapter ng buhay mo pagdating sa kaperahan, tas makakita ka na ng progress, kumbaga parang uma-under na siya, nagmo-move ka na, hindi ka na na-stuck, hindi ka na masyadong problemado. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money Money Come to Me. Money reading para ngayong February para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Libra. Ito yung money energy mga kapisi, nasa ilalim ng deck. Ngayon naman guys, hanapin natin yung energy ng Libra. Ito guys, so Libra, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy mga kapiksi. General reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. So money energy tayo guys, kaperahan, no? Tingnan natin yung mga paparating sa inyo. Pag sinabing kaperahan guys, pwedeng trabaho, pwedeng negosyo, pwedeng investment, kung ano man yung inyong source of income mga kapigsi. So ito guys, nakikita natin na for some of you medyo ito yung negative and positive guys, no? Unahin natin yung negative, pero itong negative guys, patapos na ito. Ito yung mga parang mga pagsubok, mga challenges nyo, mga pinagdadaanan nyo. For some of you guys, parang gipit, yung kagipitan, no? Yung kagipitan nyo pagdating sa problema sa salapi, mga kapiksi, no? Pero ito'y patapos na, maaring nagpatong-patong yung problema nyo. Yung iba sa nyo guys, parang feeling ko may mga utang. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo dyan. Parang nahihirapan kayo guys sa pagbabayad ng utang. Pwedeng may trabaho naman kayo, o kaya negosyo, ganyan. Pero parang nagkagipit-gipit kayo, nagkautang-utang kayo, nakahiram-hiram kayo, ganyan, sa ibang tao. Pero malapit nyo na tong matapusan kasi nakikita naman natin na naguhulog naman kayo mga kapigsi, no? And meron namang tumutulong sa inyo, kumbaga hindi naman kayo nag-iisa. Excuse me guys, sorry. Hindi naman kayo nag-iisa, and meron naman tumutulong sa inyo para masolusyonan yung problema na yan. Meron tayong water sign energy dito guys, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart, or yan yung somebody na tumutulong sa inyo. And ito guys, pag nalampasan nyo to, kasi konting tumbling na lang to, siguro konting bayad na lang, makakaraos na kayo guys, no? Pag natapusan nyo yan, makakaraos na kayo, makakahinga na kayo ng maluwag-luwag mga kapiksi. And excuse me, and makakapagsimula na kayo ng bagong yugto or bagong chapter pagdating sa inyong kaperahan, kabuhayan. Okay, so sometimes ganun talaga, no? Hindi naman may iwasan na may mga unnecessary expense tayo, kaya nagkakautang-utang tayo. Naranasan ko din yan dati mga kapiksi. Pero kapag nabayaran na natin yung mga utang natin, yun yung i-prioritize natin guys, kasi kapag nabayaran na natin yan, talagang makahinga tayo ng maluwag, and doon na magsisimula yung magandang yugto ng buhay mo, especially pagdating sa kaperahan. For some of you guys, meron kayong chance na makapag-abroad kung kayo talaga ay, or makapag-lipat ng lugar kung kayo talaga, kung pinupush nyo talaga yan. Let's say for example, gusto nyo mag-abroad, kung pinupush nyo yan, parang makakatanggap kayo ng some kind of good news tungkol dun sa mga in-apply nyo abroad, o kaya parang merong re-refer sa'yo sa isang agency para makapag-apply kayo. Pero guys, no, pagdating sa mga abroad guys, wala akong alam dyan, pero make sure na dun kayo sa mga legit na agencies na in-offer ng POEA guys, para hindi kayo
ma-scam, 'di ba? Maraming nang-i-scam ng mga agency sa abroad. So, mag-ingat kayo lalo na kapag malalaki yung mga placement fee, ganyan. So, mag-ingat kayo. Meron din tutulong sa inyo actually, no, kung gusto niyo mag-abroad. Parang meron din tutulong sa inyo pagdating sa mga placement fee nyo, ganyan. So, hindi kayo masyadong mahihirapan. Tingnan pa natin. Pasensya na, guys. Okay, so ito guys, mag-ingat kayo sa mga inaalok sa inyo or sa mga ino-offer. Meron may mag-aalok sa inyo, mag-o-offer guys, pero this is fraud, scam ito guys. Kaya mag-ingat kayo sa mga alok-alok, imbitasyon ng pera, ganyan. Sasabihin maglagay ka ng pera dito, no invite, yung mga ganun. No invite pero nag-invite sila. Maglalagay ka lang ng account, no left and right, yung mga ganyan. Tapos, magpe-pay out ka. So, scam yun guys. Pagka walang produkto, walang service, scam yun, mga kapiksi. So, wag kayong magpapauto sa mga ganon klase ng scheme, no? Sasabihin, hindi mo kailangan mag-invite, pero the fact na ini-invite ka nila, ibig sabihin, ini-invite ka nila. So, scam agad. Mag-ingat kayo dun guys kasi dudurog ito ng puso nyo kapag kayo ay na-scam. Okay? Fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Pero ito guys, ito yung nakita magandang energy dito is magkakaroon na ulit ng movement, no? Parang bagong yugto ito guys eh. Yung nakikita natin sa kapirahan nyo, parang bagong yugto, bagong chapter sa kabuhayan nyo, mga kapiksi, kasi nga yung iba sa nyo parang makabawas-bawas na kayo ng mga utang, mga hinagpis nyo, ganyan. And bagong yugto ito, bagong chapter ng buhay mo pagdating sa kapirahan, tas makakita ka na ng progress. Kumbaga parang umaandar na siya, nagmo-move ka na, hindi ka na na-stuck, hindi ka na masyadong problemado. Unti-unti yan, makakapag-ipon ka na, dadami na yung kumbaga yung source of income mo magiging stable na, and makakahinga ka na ng maluwag. So, ito guys, i-mind nyo to sa comment section, no? Mind tagumpay, mind progress, mind new beginnings, yan. Mind endings of financial problems, kasi yung iba sa inyo matatapos talaga yung mga financial problems nyo. So, i-mind nyo yan, Libra, sa comment section para talagang ma-experience nyo siya ngayong February, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Bubunot pa tayo dito ng money manifesting techniques guys. So, i-shuffle muna natin. Habang shuffle natin to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman guys. Ngayong 2024, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. And good news, dahil ngayong 2024 guys, January, no, magbibigyan ako ng 1 free Pampaswerte Subliminal. Hanggang 31 na lang yan guys, January 31, ilang araw na lang, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito guys, spend gladly, no? Ito yung money manifesting technique. Basahin ko muna, tapos explain ko sa inyo. Keep money flowing toward you. Your supply of money will dry up if you hoard what you have and are reluctant to part with it. Whenever you spend money, do so with a glad heart and knowledge, the knowledge that more money will flow to you to take its place. Guys, okay lang gumastos, no? Pero iba kasi yung gumastos sa magastos.
yung gumagastos ka para sa pangangailangan mo, sa pangangailangan ng pamilya mo, sa mga necessities nyo, and para makatulong sa kapwa, okay lang yon. Pero yung magastos na luho, walang kapararakan, yun na yung mga dapat nyong pinag-iisipan, mga kapiksi, kasi there are some people na kahit magkabaon-baon sa utang, okay lang sa kanila, basta masunod nila yung mga kapritsyo nila, yung mga luho nila sa buhay. Sometimes nalulubog-lubog na sila sa utang, mga ganyan, nakaka-permission na sila sa ibang tao. So yun yung medyo pag-isip-isipan nyo na paggastos. Pero kung ang gagastosin nyo naman ay para sa pangailangan ng pamilya nyo, ng sarili nyo, 'di ba? Makapagbigay kayo ng tulong sa kapwa nyo, do so with a glad heart, mga kapiksi, knowing and understanding na babalik at babalik din yan sa inyo. Kasi kapag hinord nyo yung pera, kumbaga parang hirap na hirap kayo na maglabas ng pera, may nanghihingi ng tulong sa inyo, tas parang okay lang naman na humindi kung feeling nyo nang aabuso na, 'di ba? Pero kung let's say for example, kailangan talaga, and meron naman kayong ma-share, 'di ba? Do so with a glad heart, knowing and understanding na babalik at babalik din sa inyo yung grasya, mga kapiksi. Kung hindi man kayo, let's say for example, kapiksi, natangan niyo na ako niyan dati, tapos hindi naman ako binayaran. Iba naman yung utang sa pagtulong, mga kapiksi. At saka pag hindi nila kayo binayaran, sila naman yung babalikan ng karma, hindi naman kayo. Pero ang babalik naman sa inyo ay good karma. Okay? So dapat ganun yung ating pattern of thoughts, or yung ating way of thinking, mga kapiksi. Hindi yung iba kasi parang palagi na lang lalamangan, ganyan. Although meron din naman talaga kasi minsan na abusado, no? Yung parang nanlamang na talaga, na nanlamang kinsenas katapusan, no? Nangunguna na sa panghingi, no, na naging yung iba minsan abusado, naging tamad na, no, na parang hingi na lang ng hingi. So yung mga ganoon dapat pinag-iisipan niyo talaga. Pero yung mga nangangailangan naman talaga, mga kapiksi, no, asahan nyo na kapag tinulungan nyo sila, babalik yan sa inyo, hindi man sa kanila pero sa ibang pamamaraan, palagi yung ibabalik sa iyo ni universe, mga kapiksi. Kasi pagka hinord din natin, parang pinipigilan din natin yung flow of abundance sa buhay natin. Parang gripo, di ba? Parang gripo na nakabukas. Kapag nakabukas, nagfo-flow yung tubig, pero pag tinapalan mo, 'di ba? So sana lalabas yung tubig, wala na, 'di ba? So, yeah. So comment down below, guys, if naintindihan niyo yung message para sa inyo. Sana naintindihan nyo. Ito yung ating guys, mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo, guys, para talagang maging maswerte kayo at umasenso. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.